ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat po. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, ang nararapat na motibo ng pagsunod kay Kristo ay ang maigting nating pananampalataya sa Kanya. Hindi lamang tayo sumusunod dahil tinutugon niya ang ating mga panalangin. Sinusundan natin si Jesus sapagkat siya ang katotohanan patungo sa buhay na walang hanggan. Payabungin nawa ng Diyos ang ating pananampalataya gaya ng pagpaparami niya ng tinapay na ating kakanin sa araw-araw. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mo aking kapurihan. Panginoong Diyos, Haring ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na. Panginoong
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi may darangal at hindi magiging banal ang sino mang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, isang lalaking taga-Baal sa Lisa ang lumapit kay Eliseo. May dala siyang bagong 6 na trigo at 20 tinapay na yari sa unang 6 niya sang sebada. Sinabi ni Eliseo, "Ihain ninyo iyan sa mga tao." Sumagot ang kanyang katulong, "Hindi ito magkakasya sa 100 tao." Iniutos niya uli, "Ihain ninyo iyan sa mga tao, sapagkat sinabi ng Panginoon, mabubusog sila at may matitira pa." At inihain nga nila iyon. Kumain ang lahat at nabusog. Ngunit marami pang natira, tulad ng sinabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Magpupuring lahat sa iyo o poon ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Tanging Panginoon ang inaasahan ng tanang nabubuhay. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat, hindi nagkukulang. Anupat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagkumbaba, mabait at matyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang pagbibinyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasa lahat.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Narito at dumating na isang dakilang propeta. Sugo ang Diyos sa bayan niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tika-kaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, meron po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin niyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat ng hanggat gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayon niya ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga taong kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na nalalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga ang katabi ng magandang umaga. At bigyan po natin ng pagkapasalamat, papuri ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, kung napakinggan po natin ng maigi ang ating mga pagbasa para sa araw na ito, mapapansin po natin na halos may pagkaparehas ang kwento ng ating unang pagbasa sa ating ibanghelyong napakinggan. Sa atin pong unang pagbasa,
napakinggan po natin ang kwento ni Propeta Eliseo na kung saan siya ay nakapagpakain ng napakaraming tao sa loob lamang o sa pagkakaroon lamang ng 20 pirasong tinapay. Sa ating ebanghelyo, si Jesus nakapagpakain ng mahigit kumulang 5,000 katao, hindi pa kasama ang mga babae at mga bata, sa pamamagitan lamang ng 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda. Halos magkapareho. Si Propeta Eliseo gusto niyang magpakain, gusto niyang magpakabuti. Si Jesus, dahil sa kanyang habag sa mga taong sumunod sa kanya, gusto niya rin itong pakainin. Pero mapapansin din natin sa 2 kwento na ito, mga kapatid, na merong mga taong pumipigil. Sa ating unang pagbasa, sino ang pumipigil? Ang katulong ni Eliseo. At anong sabi niya? Hindi po yan sapat. Kulang po yan. Sa ating ebanghelyo, sino ang pumipigil? Si San Felipe. At ang sabi niya, kahit na po halagang 200 dinaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tika-kaunti ang mga tao. Sa madaling salita, mga kapatid, may mga taong gustong magpakabuti, gustong gumawa ng mabuti, gustong gumawa ng tama, gustong gumawa ng nararapat, pero may mga taong pumipigil. Ano kayang klaseng tao tayo? Tayo po kaya yung mga taong kapag merong isang taong gumagawa ng tama, ang sasabihin natin, sige pa, pag-igihan mo, kaya mo yan. O tayo yung nagsasabi doon sa taong gumagawa ng mabuti, huwag ka nang gumawa ng mabuti. Pwede na yan. Mga kapatid, ang bawat isa sa atin may kakayanang gumawa ng mabuti. At kung merong tayong kakayanang gumawa ng mabuti, dapat tayo din ang nagpupursigi sa iba na pagbutihan at gumawa din ng mabuti at tama. Alam niyo po, minsan naalala ko nung ako po ay batang pari pa, isang araw habang ako po ay magmimisa, meron pong isang batang lalaki na nagsisimba. Ang suot niya po, sando, shorts at tsinelas. Kaya nilapitan ko ang batang ito araw ng linggo. Sabi ko sa kanya, magsisimba ka? Sabi niya sa akin, opo, Father, magsisimba po ako. Sabi ko sa kanya, nasaan ang nanay mo? Sabi niya sa akin, yung nanay ko po naglalabada. Yung tatay mo, yung tatay ko po namamasada. Sabi ko, yung mga kapatid mo, ay hindi ko po alam kung nasan sila, Father eh. Sabi ko, kaya ikaw lang mag-isang nagsisimba? Pero nagulat po ako doon sa sagot ng bata sa akin. Ang sagot ng bata sa akin, wag ho kayong maingay, Father, tumakas lang ako. Tumakas yung bata para magsimba. Sabi ko, bakit ka tumakas? Kasi po ayaw po ng nanay at tatay kong magsimba ako. Alam niyo po, gulat na gulat ako. Bakit? Kasi ho baka minsan tayong mga magulang, tayong mga nakatatanda, ang pumipigil sa mga bata na magpakabuti at gumawa ng tama. Nung pinagninilayan ko nga ho yung karanasan na yun, sabi ko, bakit ganon? Bakit may mga ganong magulang? Hindi papayagang magsimba ang anak, pero papayagan ng mga bata at mga anak nila na lumangoy sa baha. Bakit ho pipigilan ng mga magulang na mga bata dumalo sa simbahan, gumawa ng mabuti, gumawa ng tama,
Pero hahayaan nila na ang kanilang mga anak nasa lansangan kung ano-ano ang mga bagay na ginagawa. Mga kapatid, huwag ho sana tayong maging hadlang upang ang ibang tao magpakabuti at gumawa ng nararapat. Uulitin ko po yun, ha? Huwag nawa sana tayo ang maging hadlang upang ang ibang tao magpakabuti at gumawa ng nararapat. Pangalawang bagay, mga kapatid, sa atin pong ibanghelyong napakinggan, nagsimula po sa pagiging maliit ang lahat. 20 pirasong tinapay, nakapagpakain ng napakaraming tao. 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda, nakapagpakain ng 5,000 katao. Ngunit paano napangyari ang lahat ng bagay na ito? Sa atin pong unang pagbasa, sinabi ni Propeta Eliseo, yaan ang sinabi ng Panginoon, mapangyayari yan. At sa ating ebanghelyo, ano ang ginawa? Dumaan si Jesus sa kamay ni Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Sa madaling salita, mga kapatid, kahit ang bagay ay malihit, kung ito ay laging dumadaan sa kamay ng Diyos, ito ay nagbibigay ng milagro. Uulitin ko, anumang nagsimula sa maliit, ngunit ito ay dumaan sa kamay ng Diyos, ito ay nagbibigay ng milagro. At tandaan natin, ang bawat milagro na nangyayari sa buhay natin, dapat nating ituring na isang regalo mula sa Diyos. At ang regalo mula sa Diyos ay tinuturing din nating isang biyaya. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa ating ebanghelyo, no? Ipunin niyo ang lumabis para hindi masayang. At ano pong pinapatungkulan nito, mga kapatid? Sa panahon po natin ngayon, mahilig tayong magtapon. Kapag ang mga bagay ayaw na natin, itatapon na yan. Tama po ba? Pansinin po ninyo nung Miyerkules, napakadami pong basura. Bakit? Dahil tayo, mahilig tayong magtapon. Tapon dito, tapon doon. Kapag hindi na mahalaga ang bagay, kapag hindi na napapakinabangan, anong sinasabi natin? Tapon nyo na yan. Pero ang mas nakakalungkot, hindi lang minsan gamit ang tinatapon natin. Kahit relasyon, kahit ugnayan, kahit ang pagiging isang pamilya, kaya nating itapon. Bakit? Baka kasi hindi natin nakikita ang mga bagay na ito bilang isang regalo o bilang isang biyaya ng Diyos. Nakatanggap na po ba kayo ng regalo? Sino pong nakatanggap na ng regalo? Ay, onti pa lang. Sinong gustong tumanggap ng regalo? Mas marami yan. Ano? Pero di ba, aminin po natin o hindi, mga kapatid, kapag ang isang taong nagbigay sa atin ng regalo, ay hindi mahalaga sa atin yung nagbigay. Kung sino-sino lang ang nagbigay sa atin ng regalo, aminin po natin. Di ba minsan binabaliwala din natin yung regalo? Minsan nga tinatambak lang natin. Minsan nga, hindi pa natin, o kaya binibigay pa natin sa iba, nire-recycle natin. Pero kapag ang tao na nagbigay sa atin ng regalo mahalaga, kahit sira-sira na yung regalo, pipilitin natin makumpuni, magawa, at ayaw nating itapon. Bakit? Minsan nga, ang mga anak sasabihin ng magulang, tapon mo na yan. Pero ano sasabihin ng anak? Ayoko. Kasi may sentimental value to sa akin. Mahalaga to sa akin. Tama po ba? Mga kapatid, tingnan natin ang lahat sa buhay natin. At mapapansin natin na ang lahat ay mula sa Diyos.
At kung ito ay mula sa Diyos, nangangahulugan na ito ay biyaya na dapat pahalagahan at pagyabungin at hindi dapat itapon. Alam niyo po, pag nagkakasal ako, nakakatuwa po, no? Kasi yung mga batang kinakasal, kapag nagtitinginan sila, ang tingin nila sa isa't isa, regalo ng Diyos. May mga mag-asawa po ba dito? Ay wala. No, meron naman, no? Tingnan nyo nga yung asawa nyo. Ano bang tingin mo sa kanila? Regalo? No? Nandun pa ba yung pagiging regalo? O kaninang umaga, nung gumising ka, sinabi mo sa Panginoon, Lord, salamat ha. Nakita ko pa ang pinakamagandang regalo mo sa buhay ko. O baka naman pagising mo kaninang umaga, sinabi mo, Panginoon, bakit nagising pa tong damuho na ito? Hindi na regalo. Pwede nang itapon. Mga anak, ano ba ang tingin niyo sa magulang ninyo? Regalo mula sa Diyos? Kung sila ay regalo mula sa Diyos, dapat pahalagahan, bigyan ng importansya. O baka ang tingin nyo sa mga magulang ninyo, gadget, na kung saan kapag nalalaos na, kapag luma na, itapon na lang. Kung makikita lang natin lahat bilang isang biyaya mula sa Diyos, hindi tayo magtatapon. Hindi tayo magsasayang. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, nawa makita po natin na ang lahat ng bagay na meron tayo ay biyaya mula sa Diyos. At kung ito ay biyaya mula sa Diyos, hindi tayo magsasayang, hindi tayo magtatapon, kundi tayo nawa ay maging biyaya din sa iba, upang ang iba ay patuloy pa ding gumawa ng mabuti. At sa kanilang paggawa ng mabuti, sila din ay nagiging biyaya at regalo sa iba. Kaya mga kapatid, sa pagkapatuloy po ng ating banal na misa, yan po ang hilingin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno, na mamulat ang ating mga mata, mamulat ang ating mga puso, na makita ang lahat ng bagay bilang isang regalo mula sa Diyos. Makita ang lahat ng bagay bilang isang biyaya mula sa Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama upang tulad ni Jesus maging bukas palad at mapagmalasakit tayo sa mga kapatid nating nangangailangan at may mabigat na pasanin sa buhay. Ang ating panalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Pagkalooban mo, Diyos Ama, ang Santo Papa, mga obispo, mga pari,
at mga diakono ng mabuting kalusugan at karunungan upang masigasig nilang matulungan ang mga nagugutom at nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Turuan mo, Diyos Ama, ang mga pinuno ng aming pamahalaan na ilaan ang yaman ng bayan sa ikauunlad ng ekonomiya, ikararami ng trabaho upang matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Pagpalain mo, Diyos Ama, ang mga kasapi ng Mission Society of the Philippines sa kanilang pagpupunyagi na ibahagi ang mabuting balita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng nakatatanda, lalo na ang mga lolo at lola, naway hanggang sa dapit hapon ng kanilang buhay, manatili silang tagapagpatunay sa mga pagpapahalagang Kristiyano at paninindigan na siyang matatag na sandigan ng bawat lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa banal mong awa, marapatin mong mamalas ng namayapa naming mga kapatid ang iyong liwanag ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Mapagmahal na Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan. Buksan mo ang iyong puso sa pagtangis ng aming mga kapatid na nagugutom at nauuhaw sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon aming ginaganap sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't pinabuti niyang siya'y ipanganak sa birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y wag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Panginoong Diyos, nangako ko, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaiwasan, pinagpalang na balilita sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaligtasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Diyos amang nasa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo, dito sa lupa
para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o na lay minister na katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na paikinabang ang alaalang walang kupas na iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan.
Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pagunlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nilang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.